Maraming salamat po. Kaibigang Willie, thank you. Napaka-malaman yung kanyang mensahe. Salamat, Willie. At ngayon po, gusto ko rin magpasalamat sa aking kaibigan, si Boy Piñas. Hindi naman siya. Nakakatuwa, matawag kaibigan, pero ngayon pa rin nagbabago. Ganun pa rin itsura niya. Hindi lumipas yung 10 taon higit. Ngayon po, ako magbibigay ng ulat. Ano ba itong ulat na ito? Dito makikita nyo yung paliwanag ko tungkol sa prinsipyo at filosofiya ng gobyerno na aking sinusunod. At makikita rin kung bakit gano'n. Bakit ba naging gano'n ang aking filosofiya? Yung tinatawag na responsableng gobyerno, may ibig sabihin po yan. Pero bago simulan yan, gusto ko muna ipakita itong litrato na ito. At tutuwa ako sa litrato na ito kasi sinusundan ako ng mga bata. Alam mo, nakakatuwa pag sinusundan ka ng mga bata. Tulad ko, hindi mo lang artista, hindi mo lang bibigay ng candy, hindi lang bibigay ng barya. Pero sinusundan nila ako. Nakakatuwa. Ito'y kinuha sa isang lugar, sa San Dionisio, Lim Compound. Yan po nakatingin kayo. Pero meron pa ibang mga sceneries dito na halos pareho ang dating. Tingnan niyo po ito. Ito sa District 2 ito. Sayang, hindi makaboto yung mga bata, no? Dami yan. Ito po, ito hindi na masyadong bata. Ito mga ito. Siguro, pakaibagan, kilala nyo. Mga taga-Riverside 1, mga kapitbahay nyo. Ito naman sa District 2, sa amin. Sa ibang lugar, ganito po nangyayari. Tatakaw bakit isang 2, 4, 6, 10. Ito naman sa isang eskwela. Ito mga high school doon sa amin.
Santos National High School. So bago magpatuloy ito, gusto ko lang sabihin sa inyo na ako po ay nagsilbi ng 7 taon sa inyo noong ang Parañaque ay non-district pa. At yan ang isa sa pinakamahabang panahon na pagsisilbi ng sinumang mga public official dito po sa Parañaque. Ilan lang kami na nagsilbi ng ganyang mahabang panahon. 9 years. Hindi po katulad na iba ngayon. 1 year pa lamang. Si Congressman Goles po, 9 taon na naglingkod sa inyo. At gusto ko sabihin, nung ako'y manalo noong 1992 at muling mahalan noong 1995, pagkatapos ng 1998, dito po sa Barangay Tambo, parati po ako nananalo ng landslide. Kaya ako'y napakalaking na po. Ito naman, litrato na isang bata. Pero hindi yung bata sa Puyat Compound sa Riverside. Yan isang bata doon sa Romblon. Isang mahirap at malit na tubig sa Romblon. Ako po yan, Roylo Goles. Tingnan niyo yung litrato ko rito. Medyo payat, mahirap ang buhay doon. Magluris ng konti. Yung mga magulang ko, mga public school teachers, medyo walang kaya. Kaya ganyan, nagsura ko. Yung bahay namin, gawa sa kawayan. Ang pangalan ko, Roylo. Pinanganak sa Romblon, ang magulang ko, ang nanay ko, taga Romblon, ang tatay ko, taga Iloilo. Kaya tinawag ko Roylo, Romblon, Iloilo. Ang ibig sabihin ng Roylo. Noong mga 5 taon ako, nagpasaya ang magulang ko na maghanap ng bagong kapalaran dito sa Manila area. Kaya kami lumipat sa Project 3, isang low-cost government housing project. Yan yung bahay namin doon sa Project 3. Yung duplex na bahay. Kalahati lamang dyan ang bahay namin. Ito naman yung bakuran namin sa Project 3. Tingnan nyo yung mga sampayan, andun yung lutuan, may pangganan doon sa taas, andun yung nanay ko, andun yung sinasarang mga bakod, at ako yung nakahubad na bata pa ay nagbo-boxing na. Kaya tingnan nyo, sa ganyang klaseng bakuran ako lumaki. Kaya si Congressman Goles po, marami nagtatanong, bakit ba parang napakadali para sa iyo na pumasok sa kung saan-saan, hindi ka natatakot na masabit sa mga sampayan? Bakit? Kasi sanayan mo dyan. Sa ganyang lugar ako lumaki. Hindi po ako katulad na iba, mga anak mayaman, takot pumasok sa mga iba-ibang lugar. Pag pumasok, isang katerba ang security. Ang babangis ng mga security. Tama mo siya sabi ko. Ha? Nakita naman si Congressman Goles sa nagkakakat na meron mga security. Wala po. Ito ang litrato ko noong mga halos 10 taon na kami sa lugar. Kaya ako pinapakita ito para makita nyo kung kali namin, ang dami namin mayor, congressman, konsyal, delegitan, awa ng Diyos, di ba inalis ang kali namin? Lupa pa rin. Kaya alam ko kung paano mamuhay sa isang lugar na pag umulan, maputik, at pag umaaraw, maalikabok. Alam ko yan. Ito naman ang litrato namin, class picture. Ito yung isa sa mga bahay sa Project 3, ginawang eskwelahan, temporary eskwelahan. Diyan kami nagtyaga, ilang taon kami nagtyaga dyan. Talagang medyo dumaan kami ng hirap, kulang gamit. Kaya, tingnan nyo, ito, formal na class picture. Pero ang ilang mga bata nila, nakapakya, nakasinelas. Nais ko kakilalanin din ang pagdating ng ating kaibigan, Konsehal Eric Baez. Ang anak niya, at inyong kagawad dito sa Barangay Tambo. Ito ang eskwela namin, high school. Tingnan nyo, gawa sa kahoy, yung mga bintana, medyo sila-sila. Talagang kulang sa gamit. Pero sa mga seryoso ako sa pag-aaral, kahit na ganyan ang eskwelahan, talagang lahat ay ginawa ko para matuto ng maigi. Sapagkat ako'y naniniwala na importante ang edukasyon. Alam nyo, ako'y nakatayo ngayon dito, congressman, nakakat na sa buhay. Galing sa isang maliit na probinsya, mga magulang, public school teachers, nag-aaral sa public school. Pero bakit ako nakarating sa aking narating ngayon? Ano ang pinaka-pundasyon ko? Ang pundasyon ko, edukasyon. Sineryoso ko ang edukasyon sa pagkatalam ko, yan ang pag-asa ko. Kaya nung ako'y graduate ng high school, talagang pinilit ko na doon pumasok sa pinaka-mahusay na universidad sa Pilipinas, yung UP. Yan ang pinakamahusay noon at hanggang ngayon. Kaya na mahirap, pumasok yan, pinilit ko talaga. At ako'y nakapasok, natanggap, kumuha ng AB Political Science, at noon pa man, naging miyembro na ng UP debating team, naging debater.
Kasi ang ambisyon ko talaga, makapasok sa military. Maging kadete ng PMA. Pero medyo napaaga aking graduate sa high school, naghintay ako ng tamang edad bago kinuha ang entrance exam. Ilang libo ang kumuha ng entrance exam sa PMA. Pinalat po tayo. Nung lumabas ang resulta, number 2, si Roy Logoles sa entrance exam. Kaya naging madali para sa akin ang makapasok sa PMA. Yan ang itsura ko. Nung nasa PMA, dumaan sa hirap. Mahirap po maging kadete. Mahirap maging plebo. Kakalampagin ka ng mga upperclassmen mo, pahirapan ka, tatakbuhin, exercise, mahirap matulog. Pero kahit paano, nairaos ko yan. Pero hindi ako nag-graduate sa PMA. Sapagkat tinasan ko yung aking ambisyon. Inambisyon ko, Amerika. Makapasok sa Amerika at mag-aral sa isa sa pinakabantog na akademya doon. Isa sa top 10 pagdating sa mathematics at engineering, yan yung United States Naval Academy sa Annapolis, sa Amerika. Tingnan nyo yung mga building na yan, hindi po palasyo yan. Yan ang aming dormitory, maniwala ko, hindi, dormitory namin yan. Ito ang litrato ko na ako'y kadete sa Annapolis, kumuha ng BS Mathematics at naging consistent scholar, parating scholar habang nandun sa Amerika. Kaya naitayo ko ang bandera ng Pilipinas habang nandun sa Amerika. Ito naman ang litrato ko na ako'y maging company commander. Alam niyo, ako lamang ang hindi Amerikano doon sa company, pero napilipan ako na maging company commander. Yung aking mga assistant, pareho mga Amerikano, assistant ng isang Pinoy. Yan ang lobby ng aming dormitoryo. Parang palasyo, di ba? Lobby pa lang yan. Pero makirikin ng ganyang lugar dito sa Pilipinas, magayon ko wala. Ito naman ang dormitoryo namin, ang view sa taas. Ito ang aming mathematics building. Math major ako, kaya na ako nag-aaral. Ito ang aming chapel. Chapel na tawag dyan. Pero tignan nyo ang chapel. Parang cathedral, di ba? Yan ang loob ng aming chapel. Ito naman ang view, galing sa dagat kasi nasa tabing dagat. Ang aming eskwelahan. Yung dome na yan, yan ang kapilya namin, chapel namin, at yung mga academic buildings, mga dormitory. At ito yung view mula sa taas, halos buong campus ng aming eskwelahan. Alam niyo ba, pakaganda ito yung eskwelahan nito. Ito ay dinadayo ng mga turista. Ang dami ng turista na pupunta rito nasa tabing dagat. Ito ang litrato kung may nagpaparada. Maraming nanonood rito. Ito yung parada pa rin. Ito yung view doon sa harapan ng aming dormitoryo. At nung ako'y nag-break, sa halip na magbaksyon ako, ang ginawa ko, ako'y pumasok for training sa US Army Airborne School doon po sa Fort Benning, Georgia. Bakit ko ginawa ito? Sapagkat gusto kong subukan yung aking sarili kung hanggang saan naabot yung aking lakas ng loob. Kaya siyempre, para lumundag sa aeroplano, kailangan malakas ng loob mo o hindi malakas ng loob? Kailangan malakas ng loob, di ba? Well, kahit paano, nakalusot ako dito sa pagsubok na ito, nakalundag sa aeroplano, nakalundag sa mga helicopter. Naging parachutist, naging airborne runway. Noong ako nandun, ang sport ko, hindi yung basketball, hindi tennis, kundi pasagan ng mukha, boxing. At doon nakalaban ko ang lahat ng klase mga Amerikano. Meron karamihan mga puti, meron itim, meron dilaw, meron kaibanggi. Ako'y nag-boxing ng 4 na taon doon sa Naval Academy. Awa ng Diyos, minsan hindi po natalo. Naging undefeated boxing champion sa loob ng 4 na taon. Isa sa nakalaban ko, isang itim na boksingero, isang black boxer. Ang pangalan niya, Charlie Bolden. Ito, mahigpit ang laban dito, pero nanalo po si Roy Logoles. Kaya ko pinapakita sa inyo ito, sapagkat yung aking nakalaban si Charlie Bolden, ngayon ay sikat na sa Amerika. Siya ang ngayon ang namumuno ng NASA, ng National Aeronautics and Space Administration. Yan yung mga nagpapadala ng mga satellite, space shuttle, mga astronauts doon sa kalawakan. Si Charlie Bolden, in-appoint ni President Obama, sikat sa Amerika, pero meron isang yugto sa buhay na hindi niya makakalimutan. Yan ang makalaban niya, ang isang Filipino boxer na tumalo sa kanya. Ngayon, baka magtanong si kaibigan Willie at si Eric Baez, totoo, Congressman, magaling ka na muna. Pero matagal na yan eh. Baka ngayon,
nung nag-install ko, no? Papakita ko sa inyo ito para kayo na magsabi kung kaya ko pa o hindi. Panoorin po ito. Alam niyo, nagbibiro lang ako, alam niyo mapayapang tao sa Webber-Goles. Kami ay hindi po violenting tao. Wala sa lahi namin yung nananampal na babae, o kaya naninipa, hindi po mababait po ang mga Goles. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo, kung kakailanganin para ipagtanggol ang inyong karapatan, si Congressman Goles po, handang makipagbasagat ang mukha kanino man. Pero alam niyo, hindi lang ako nakakat sa buhay sa aming pamilya. Tatlo kami magkakapatid na lalaki. Lahat ay medyo nayangat ang kanilang sarili. Kahit na medyo sa baba kami nagmula. Kami tatlo, lahat kami nakapasok sa Philippine Military Academy sa PMA. Yung pinakabatang kapatid, si Elias Goles, gumraduate sa PMA, class of 1979. Ngayon, negosyante na sa LA, California, sa Amerika. Yung talaga sumikat sa amin sa larangan ng militar ay yung aking isang kapatid. Ang pangalan niya, Ferdinand Goles. Graduate ng class of 1976 sa Philippine Military Academy. Umabot ng pinakapatas na rango sa Philippine Navy. Naging Vice Admiral, naging Flag Officer in Command. Kaya makikita niyo, responsable po kami mga bata. At medyo maganda naman ang narating namin sa buhay. Nung matapos ako ng pag-aaral sa Amerika, ako'y nagpatuloy sa UP, MBA, Master in Business Administration. Nagsumikap din at doon graduate ako, number 1, naging valedictorian doon po sa UP. At nahirang na Postmaster General, ito ang dito niyo ako unang nakilala, marami sa inyo. Kumawak ng isang napakalaking ahensya ng pamahalaan. Naging manager, naging executive ng isang ahensya na meron 20,000 mga tauhan. Malaki po ang organisasyon na yan. Yung ating City Hall, siguro mga 4,000 mga tauhan. Pero ang post office, 20,000 ang mga empleyado, libo-libo ang mga sangay, ang mga branches, tapos daan-daan ang mga sasakyan. Ganyan kalaki po ang pinamamalaan ng maging manager ako ng post office. At hindi lang yan aking naging karanasan. Naging malawak din ang karanasan ko pagdating sa disaster management. Ako'y naging governor ng Red Cross ng 20 years, 20 taon po. At dito, natutuhan ko ang disaster management, natutuhan ko kung paano tumulong sa kapwa-tao, lalo na yung mga nahihirapan na naging biktima na sakuna. Alam niyo, ang bagay nito ay napaka-importante, lalo na sa Pilipinas. Bakit? Kasi ang daming mga kalamidad sa Pilipinas. May bagyo, may baha, may sunog, at maraming iba. Ako'y naging team leader ng Red Cross doon sa Baguio, nung lumindol sa Baguio. Naalala niyo yung lindol sa Baguio, ang dami mga building ang bumagsak. Bilang team leader, ako po namahala sa paghanap ng mga nasugatan doon, yung mga natrap sa mga building at pagkuha ng mga bangkay na nabaon dyan sa mga building niya. Pero isang karanasan na hindi ko makakalimutan, noong ako maging team leader, nung magkaroon ng December 1989 coup attempt, naglaban ng mga rebeldeng sundalo at mga sundalo ng gobyerno. Nagsimula dito sa Coastal Road, ewan kung naalala niya. Pumunta sa Campo Aguinaldo, pumunta sa Makati. Ang daming nasugatan, ang daming namatay. Si Roy Gorgoles ang namuno ng team para puntahan yung mga lugar na yan habang napuputukan para iligtas yung mga sundalo na sugatan. Kaya naman pagkatapos ng labanan, ako po ay binigyan ng Bayani Gold Medal ng Red Cross sapagkat nakita nila na umarap ako sa panganib habang nagpuputukan. Kaya naman, dahil sa aking karanasan sa Red Cross, naging mabilis ako pagdating sa pag-responde sa mga kalamidad, sa mga disaster na tumatama sa ating syudad. Halimbawa, ito po yung sa Kumbursa, sa Barangay Santo Niño. Andyan ako, pagkasunog na pagkasunog, umaapoy pa, andun ako, at andun ako ng 7 araw at gabi.
naman ang sa Tomas Claudio Street. Ito, isang araw lamang ito. Sabagat kunti lamang ang nasunugan. Pero habang umaapoy pa, ay nandun ako. Ito naman ang sa Seaside, sa Barangay Tabo, kaibigan Willie. Sa Seaside yan. Nandun ako, isa ako sa pamunang nakarating doon. At itong araw na nandun ako, tumulong sa relief goods, tumulong sa pagbibigay ng feeding, umuulan, ay bumibisita ako doon, araw at gabi. Sapagat ako'y naniniwala na ganyan ang trabaho sa disaster management. Kailangan makiramay ka sa mga biktima ng sakuna. Ito naman nasa Ontiveros Compound, doon sa amin sa Port State. Ito naman nasa Greenville, sa Port State din po ito. At ito sa Fortunata Village, sa Barangay San Isidro. Ito naman yung nakalaan lamang sa Limbo. Dalawang barangay yan, Barangay Santo Niño at Barangay Mungo. Andun din ako, araw-gabi din ako sa loob ng 7 araw. Tumutulong sa relief goods at nagbigay ng feeding araw-araw. At ito naman ang Typhoon Petring. Biro nyo, kasagsagan ng bagyo. Andun ako, naglalakad, nagpunta ako ng Tramo, nagpunta ng Airport Village, nagpunta ng maraming lugar para i-check kung paano na kanilang kalagayan habang bumabagyo. Ganyan po ang training ng isang batikan pagdating isang biyasa sa trabaho sa Red Cross. Ako rin nahalal at naglingkod ng 4 na taon bilang gobernador ng Management Association of the Philippines. At naging crisis manager nung ako'y maging miyembro ng cabinet ng panahon ng Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ito yung isang crisis management meeting. Maraming krisis ang dinaanan namin dyan. Ako po ang mahala ng crisis management. Andiyan si President Cory, Vice President Higona, President Ramos, at Presidente Gloria Macapagal Arroyo. At nung ako'y nagsilbi bilang cabinet member, National Security Advisor, ilang mga matataas na tao, ilang tao sa daigdig ng aking nakatagupang palad. Secretary Colin Powell ng Amerika, Secretary Condoleezza Rice ng Amerika, Presidente ng Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Prime Minister ng Thailand, si Thaksin Shinawatra, at Presidente ng Pakistan, si Pervez Musharraf. Ngayon, isa sa mga sikat na tao sa buong daigdig, Presidente ng China, si Hu Jintao. Presidente noon ng Indonesia, si Megawati Sukarno-Putri. At of course, Presidente ng Amerika, si President Bush, na 3 beses ko na nakadaupang palad sa pagkatong panahon ngayon, madalas mag-meeting ang Pilipinas at ang Amerika tungkol sa mga krisis na hinaharap ng mundo. Nakausap ko rin si Vice President Cheney ng Amerika at ito naman sa pang-litrato during a crisis cabinet crisis management meeting sa Malacanang. At ito yung mga bandang huli naman, ang ating bagong Presidente, Presidente Pinoy Aquino. Ito yung isang meeting sa Kongreso matapos ang kanyang sola. Ang ginawa ng Presidente, nagpatawag ng mga ilang mga kongresista, maliit na grupo lang ito para makapag-usapan yung mga panukalang batas na gusto niyang bigyan ng prioridad. Ito naman ang pulong ng Liberal Party. Ang inyong lingkod ay miyembro ng Liberal Party. Nagkaroon ng meeting ng Liberal Party. Andun si Speaker Belmonte, andun si Mayor Lim ng Maynila, andun si Presidente bilang titular head ng partido at pinalag po tayo na makasama dito sa meeting nito at katabi pa ni Presidente Aquino. Ito naman nung magkaroon ng pasinalya, binaspasan yung bagong barko ng Philippine Navy, yung Gregorio del Pilar. Isa lamang kongresista na imbita rito at yan ang inyong lingkod para sumama sa Presidente. At tingnan nyo dito, nag-uusap kami sa loob ng wardroom, pinag-uusapan namin ang AFP modernization at ang Philippine Navy modernization. Ito yung mga litrato habang pinapasinayaan yung barko, kami nag-iikot sa Bapor. Yan, kasama kami ng Presidente rito at nandito si Ambassador Thomas. Meron din isang meeting, isang business meeting, nandun si President Erap, President Ramos, President Aquino, nasigit po si President President. Noong ako'y mahala, noong 2004, second district na ng Parañaque, doon ako nag-vote taking sa Malacanang at nakasama ko si Rico na bagong kanal din na konsihal ng Parañaque. Ito ang aking record bilang congressman. Nahalal noong 1992, 9 Congress. Nahalal ulit noong 1995, 10 Congress. Nahalal noong 1998, 11 Congress. 2004, 13 Congress. 2007, 14 Congress. At ngayon, 2010, ngayon
15th Congress. Ilan lamang po ang mga tao sa Pilipinas ngayon na nahalal ng 6 na beses bilang kongresista. Kukunti lamang po ang tao na yan at ako'y nakagawa niyan sa pagsinuportahan ako ng mga kababayan natin sa Parañaque. Ano ba ang naging record ko? Unang-una, katulad ng sinabi ko, naranasan ko kung gaano kahirap mag-aral sa isang eskwelahan na kapos ang mga gamit. Kaya sinabi ko, tutulong ako ng gusto para mapaunlad yung gamit sa eskwelahan. Kaya ang isa sa mga inuna ko, mga school buildings sa Parañaque. Kinilala ko, third term ko pa lamang, kinilala na ako na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasasayan ng Parañaque. Ito yung mga halimbawa ng mga school buildings na aking pinagawa. Ito ay sa Parañaque National High School. Sino sa inyo nakapag-aaral sa Parañaque National High School? Nakikilala niyo ba itong building na ito? Yan ang pinakamalaking building sa Parañaque National High School. Meron ako 4 na pinagawa dyan. Hanggang ngayon, yan pa rin ang pinakamalaking school building sa Parañaque National High School. Ito naman ang sa aming high school, Dr. Arcadio Santos National High School. Dati, 2-story na mga building na yan. Yan, tingnan nyo, ubod ng taas na. Ito ba mga bamboo dyan, moderno-moderno? Ito yung bagong school building na pinagawa ko, katatapos lamang ito, doon pa rin sa Dr. Arcadio Santos National High School. Sa elementary naman, ito yung sa San Agustin Elementary School. Noong ko'y mahalal, ang 2004. Itong eskwela nito, ang mga building yan, 1 story lamang at gawa sa kahoy. Yan din ang binigyan natin ng priority, kaya tingnan nyo ang resulta. Ngayon, nagtataasan ang mga building dyan. At napaka-moderno. Yan ang mga buildings. Ito pa po. At ito pa. Dati nakakaawa itong elementary school na ito. Alam niyo, natutuwa ko. Meron po isang education supervisor galing dito sa District 1. Si kaibigang floor factor. Nasa isa dito noon, nung luma pa yung mga building. Bumalik siya, namasal siya, laking gulat yan na makita niya itong mga building na ito. At ano ang sabi ni floor factor? Sabi niya, Congressman, nung ako'y pumunta sa San Agustin Elementary School, akala ko, pinasalan ko ay San Agustin University. Yung pala elementary school pala ito. Ewan ko kung meron kayo ganito mga building dito po sa First District ko pala niya. Meron ko ba? Elementary school? Meron ba kayo? Sabi ka Willie, nagiging ba kayo? Eric, meron ba kayo? Alam nyo, mula ng 15th Congress ng isang taon, 4 na school buildings sa ating pinagawa at meron pang mga gagawin bago matapos ng 15th Congress. Mula ng 2004, 32 na mga buildings sa ating pinagawa. Kasama rin dyan yung papapasimento ng kalye. Katulad na sinabi ko, naranasan ko kung paano tumira sa isang lugar na maputik ang kalye pag umuulan, maalikabok pag umaraw. Kaya ito, binigyan ko lang din. Mula po noong 15th Congress na magsimula, siyang nakali na ang ating pinasimento at meron pang dagdag. Mula po noong 2004, 110 na ang ating napasimento mga kalye sa 2nd District ng Parañaque.